sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lilim, mananatili sa iyong lilim, sa dakong lilim. Lamang praise the Lord. Medyo tayo sandali from data ating packet wifi ang atin pong sound, but sad to say parang hindi rin maganda ang network, ang ating packet wifi parang hindi din cooperate. Nandun na nga sa labas yung kay mga kapatid, nandun sa initan. Magandang hapon po si Pastor Richard Manalo. At muli po, samahan niyo po ako sa hapon na ito. Okay, pasensya po mga kapatid medyo nawala po ako sandali. Kasi hindi po maganda ang ating signal. Yun shoutout nga pala sa aking po yung ating packet wifi. Para lang maka-pick up ng signal. Ganun ko kayo kamahal. Ganon ko po kayo kamahal mga kapatid. Hindi. Okay na. Thank you. Thank you so much, Sister Aisel. Siya po yung naghahanap ng kalalagyan ng ating merong signal. Salamat, Sister Aisel. Amen. Sarap magkaroon ng supportive na asawa sa gawain. Amen? Salamat sa Panginoon. Okay, magbasa po muna tayo ng mga shout-out. Hello kay Sister Melanie Marbella Albaladejo. Hi, Pastor. Mapagpalang hapon po sa'yo. Yes, Sister Melanie. Salamat sa Diyos. Praise the Lord. So, pasensyahan nyo na po mga kapatid Yun po yung isa po sa ating problema dito. Pahirapan po sa paghanap ng signal. Pero dahil nga po meron pa tayong puso na gusto talaga mangaral ng salita ng Panginoon, binabaliwala na lang po natin yun. At focus na lang po tayo. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Okay, sa lahat ng mga in love dyan. Kristiyanong in love. Sister Melanie Marbella Albaladejo is watching. Hello po, Sister Melanie. Paki-share naman po ng ating live streaming ngayon. Salamat po. Maraming salamat po sa pag-share nyo ng ating live streaming ngayon. Marjon Argelias Bernas is watching. Hello. Tricia Lubero is watching. Hello. Magandang hapon, Sister Tricia. Brother Sunny Renacido Salem is watching. Hello sa'yo, Brother Salem.
Love Roberto is watching. Hello, Sister Love Roberto. Liz S. Duzan is watching. Jelly Sarientas Misa is watching. Hello, magandang hapon. Thanks for tagging me for your live broadcast. Sabi ni Sister Liz S. Duzan. You're welcome po. Hirap ng signal. Oo nga po, sister eh. Napakahirap po ng signal. Mark Oxenia Orsemeñas Mark Orsemeñas Sordilia. Nakakabulol. Magandang hapon sa iyo, Brother Mark. Kamusta kayo dyan? Mapagpalang hapon sa lahat. Isang magandang bagay na naman, mga kapatid, na atin pong mapupuri ang ating Panginoong Hesukristo. Flor de Lisa Moreno is watching. Hello, Sister Flor de Lisa. Kamusta kayo? Kamusta? Amen. Marian Mission is watching from Canlon. Hello, Sister Marian. Kamusta po kayo? Good PM Pastor watching. Sabi ni Sister Marian Mission. Mayong hapon, Pastor. God bless, Pastor. Sabi ni Sister Flor de Liza Moreno. Yes. God bless you too. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. So oras na naman, mga kapatid, upang tayo po'y makapagpangaral ng salita ng Panginoon. Pero bago yan, mga kapatid, magbatian po muna tayo. Amen. Kumusta po kayo? Nakapag-snacks na po ba kayo, mga kapatid? Nakakagutom basta ganitong oras eh. Alam niyo po ba na mas nakakagutom po pag walang trabaho? Pag ikaw ay nakaupo lang, mas nakakagutom kasi mas maiisip mo yung pagkain. Kamusta po kayo, mga kapatid? Ay, Pastor. Okay, Pastor, God bless. Amen. Salamat, Sister Mary Ann, sa pag-share nyo po ng ating live streaming ngayong hapon upang marami pang mga kaluluwa ang mabless po ng salita ng Panginoon ngayong hapon. Marami pang mga kaluluwa ang pagpapalain ng Panginoon. Flor de Liza Moreno, pa-request po ng song, please. Gaksa ko Ginoo. Gaksa ko Ginoo. Try nating hanapin sa YouTube, Sister Flor de Liza. Kasi sa ngayon yung ginagamit kong pag-play ng music, mga kapatid, ay ito pong isa pong cellphone. So, hinahanap na po ni Sister Aisel ang inyo pong song request. Daksa ko Ginoo. Marian Mission, amen! Palakpakan natin yan, mga kapatid. Ang Panginoon ay mabuti. Ang snack ko, Pastor, yung salita ng Panginoon. Wow, amen! So, ito na, mga kapatid, nandito na, sister, yung inyong song request. I-play natin yung inyo pong song request na Gaksa ko Ginoo.
Yan, play natin ha. Salamat sa mga prayers, mga kapatid. Gaksa ko, Ginoo. Song request yan, mga kapatid, ng ating kapatid na si Sister Flor de Liza Moreno. Nasaan ka nga ngayon, Sister Flor de Liza? Di ba abroad ka rin po? Nasaan ka nga ngayon? Thank you so much for requesting this song. Napakaganda ng awiting ito. Amen. Ganda. Pasensya na po mga kapatid sa mga Tagalog, hindi makakaintindi nito. Ang ibig sabihin ng gaksa is yakapin. Oh, yakapin mo ako, Panginoon, di ba? Napakasarap kapag niyakap po tayo ng Panginoon sa gitna ng ating mga problems. Sister Flor de Liza, enjoy nyo po yung inyong song request ngayon. Amen. Ganda ng snacks ni Sister Mary Ann Missiona. Salita ng Panginoon. Amen. RJ Peralta is watching. Hello, brother. RJ Peralta. Amen. Magandang hapon sa iyo. Mary Ann Mission, thanks, Pastor. Salita ng Panginoon. Nandyan ka lagi. Request po, Pastor. Jesus, salamat. Okay, Jesus, salamat. Jesus, salamat. Okay. Salamat. Yes, gaksa ko sa tanang problema ko. Request ko asawa ko, umupo siya dito sa tabi ko. Kasi siya yung tig-type eh. Dito lang siya. Diyan lang daw siya sa gilid. Jesus, salamat. Waiting na, Sister Mary Ann Mission. Sabi ni Sister Mary Ann, hallelujah! Flor de Liza Moreno, salamat Pastor Pogi, God bless you more. Pastor po, pero sa Pogi medyo alanganin. Pero glory to God, glory po ng Panginoon yung inyong nakikita, mga kapatid. Kung wala pong Panginoon, pangit po tayo. John Bayot is watching. Hello, brother John Bayot. Magandang hapon. Okay. Mag-play po tayo ng iilang mga music, and after that, mas bigyan po natin ng mataas na oras ang salita po ng Panginoon. Okay po ba tayo dyan? Mas okay po tayo dun. Minsan ang taas-taas po ng ating mga request, minsan ang taas-taas ng ating mga request, ng ating mga batian. Tapos may clean na lang yung oras sa preaching. Kaya bigyan po natin ng mas mataas na oras, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Dito lang ako sa Manila, di natuloy alis ko. Ganun pala, Sister Flor de Liza. All I know is bumalik po kayo sa abroad. Hindi pala natuloy. Siguro dahil sa lockdown. Okay lang po yun. God has a plan in your life. One more time! Mga kapatid, ako po si Pastor Richard Manaloto and welcome to our Facebook Live Ministry dito sa UPC Arms, mga kapatid. Hi sis, pakita ka naman. Sister Hazel, pakita ka daw. Kahit mag-hi ka lang. Nahihiya po siya, mga kapatid. Hello daw, sabi ni Sister Mary Ann kay Sister Hazel May. Sabi niya, mga kapatid, apply daw siya sa akin mag-assistant eh.
Kaya siya yung search ng ating mga music. Okay, i-play mo na yung isa. Okay, play na. Ito po yung song request. This is the Mary Ann Mission. Ang title po ay Jesus Salamat. One more song request po mga kapatid. Pagkatapos po ng isa pang song request, tayo po tutungo na sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Sister Mary Ann, thank you for requesting this song. Jesus, salamat. Amen. Kulang ang buhay ko. Woo! Sa laki at lawak ng pag-ibig mo, Jesus, salamat. O Diyos. Sabi ni Sister Tricia Lubero, hi to your lovely wife, Pastor. God bless. Hi daw, sabi ni Sister Tricia Lubero. Sister Tricia, kamusta kayo ni Brother Shem? Ang tindigan si Pastor. Okay, I'm praying that the both of you will love each other and kung kalooban ng Panginoon, sana kayo na magkatuluyan. Amen. Nasa edad na naman kayo eh. Praise the Lord. Maganda yun, puro mga kaibigan. Enjoy po natin yung awiting ito mga kapatid. Share po natin ang video na ito. Share po natin ang ating live streaming para marami panood. Pwede din po kayo mag-mention ng inyong mga friends. Pride. About pride mga kapatid. So, in this maraming mga tao ang mayroong pride. Ito po yung binigay. Pastor, pa-request po ng iyong song composition tulad ng hangin. Okay, Sister Tricia, i-play natin yung ating song composition na tulad. Sister Tricia, ha? Sister Tricia, at i-request ang aking composition na tulad ng Okay. Tapos na pala yung music natin. Okay, next song ng hangin requested by Sister Tricia. This song was composed truly. Amen. Ako po ang ng awiting ito. Amen. Praise the Lord. Enjoy po. Atin pong intindihin ang ito. Tulad ng hangin, composed by Pastor Manaloto, mga kapatid. Amen. Medyo loading. So, habang nag-loading pa po ang awiting tulad ng hangin, magbasa po muna tayo ng mga comments. Mary Ann Mission, thanks Pastor. And sis, sa song, God bless you both, I miss you, sana makabalik kayo sa kanlaon. Amen. Tulad ng hangin, mga kapatid. Praise the Lord. Ilipat na lang natin dito sa kabilang cellphone, mga kapatid, kasi may record naman ako nitong tulad ng hangin. Hindi po maganda ang
signal natin sa YouTube, mga kapatid. So, i-play natin Tulad ng Hangin. Requested by Sister Tricia Lobero. Composed by yours truly. Tulad ng hangin, hindi mo man makita, pero Amen. Hindi makita, pero ang Diyos ay laging nariyan. Hallelujah. Tulad ng hangin, tulad ng hangin. Don Mabagod is... Hello, Brother Don. Kamusta ka? Mayroong problema sa iyong dalangin, tulad ng hangin, tulad ng hangin, hindi mo man makita, pero hindi po maganda ang ating signal sa ating YouTube sa isang cellphone. Maraming salamat, Sister Hazel May. Asawa ko po, mga kapatid, very supportive po sa gawain. Yung ating pong piniplay ngayon is yung recorded ko lang po sa aking cellphone. Tulad ng Hangin. Hazel May Kumbista Manaloto is Queenie Suidaba is watching. Hello. Ang kamay ng Diyos ay laging nariyan, tulad ng hangin. Queenie Suidaba is watching. Hello, Sister Queenie. Kamusta po kayo? May Loveros is watching. Hello, Sister May. Kamusta po pakiramdam nyo? I have seen your post right na last time. Sabi mo, ano ka, positive po kayo sa coronavirus. My prayer is pagalingin po kayo ng ating Panginoon. Bigyan po kayo ng complete healing. Kapatiran na nandito ngayon, praise the Lord, lahat po ng mga kasamahan ko in the roster of the Lord Jesus Christ. I'm asking you, mga kapatid, to pray for our dear sister, Sister May Loveros, mga kapatid. She is positive in coronavirus. But I do believe that God is powerful than coronavirus. I do believe that for God, nothing, as in nothing, is impossible. May, pagaling po kayo. Pagaling po kayo, Sister May. Sa lahat ng aking mga viewers ngayong hapon at sa mga makakapanood pa video. You. Pray for our sister. Pray for our sister. I-pray din ang lahat ng mga pamilya na ngayon ay nakakaranas ng kahirapan. This is our responsibility. This is the number one duty of a Christian. Love one another. Pray
pray for one another. Amen. Woo. Sister Mai, lagi niyo pong pakatatandaan, mahal na mahal po kayo ng Diyos. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely and altogether worthy and altogether wonderful to me. So here I am to worship, and here I am to bow down. Here I am to say that you are God. Hallelujah. Hallelujah. Whew. Thank you, Pastor. God bless po, sabi ni Sister Tricia. Amen. So without further ado, mga kapatid, I felt the Spirit of the Lord. Amen. Akin pong naramdaman ang presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. At hindi ko na po patatagalin. Tayo po'y tumungo na sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Bagamat ang salita ng Panginoon, ito po ang ating source. Kung sa cellphone pa, this is our charger. This is our... Ito po yung ating gasolina kung sa sasakyan pa. Because without the Word of God, we cannot be able to continue serving the Lord. Without the power of God, without the Spirit of the Lord, we cannot be able, mga kapatid, hallelujah, to continue serving God in spirit and in truth, mga kapatid, hallelujah. Because as a human being, our power, our strength is limited. As a human being, we are subject to fail and we are subject to commit mistakes. But in the name of Jesus, by the guidance of His Word, mga kapatid, hallelujah, sabi nga ng isang preacher, the meaning of the BLE is the basic instruction before living on earth. Before we leave earth, mga po tayo tuluyang umalis dito sa mundo, mamatay man o mag-rapture, dalawa lang naman kasi yan, mga kapatid, hallelujah. This, the Bible, yung Biblia, mga kapatid, ito pong Biblia, ito po yung ating nagsisilbing guide, ito po yung ating nagsisilbing navigator, mga kapatid, so that we can be able to know, hallelujah, malalaman na tayo tatahak ng landas. Pastor Glenn Dover Perez is watching. Hello, Pastor Glenn. Kamusta po kayo? Mary Ann Mission, amen. Mary Ann Mission, hallelujah. Praise the Lord. So without further ado, mga kapatid, hallelujah, sa salita ng Panginoon. One more time, I just want to remind you today that I am not sent by God preach lang po, mga kapatid, ng matatamis na mga wordings. Kasi kahit tingnan mo pa sa Biblia, you can never find na sinabi sa Biblia, mga kapatid, na ang Word of God ay asukal. Kasi maraming mga Christians, maraming mga Kristiyano, pero gusto nila na makarinig ng mga matatamis lang na mga salita. Mga masasakit na preaching, backslide agad. Pag nakarinig, mga kapatid, ng mga hindi magagandang preaching, mga masasakit, nakaka-offend, backslide agad. But I will tell you, mga kapatid, ang taong mahilig sa matamis, amen? Nakakasunod po ba kayo? Ang taong mahilig sa matamis
ay nagkaka-diabetes. Ano po mga kapatid yung ano po yung sintomas ng diabetes? Ang sintomas mga kapatid ng diabetes, unang-una po dyan, pag ikaw ay nasugatan, matagal po gumaling. Amen po, di ba? Kapag ikaw ay nagka-diabetes mga kapatid, kapag ikaw ay nasugatan, matagal po yan gumaling. Ang isang Kristiyano na gusto lang palagi matatamis na mga wordings, ang isang Kristiyano na hindi marunong tumanggap ng masasakit na salita ng Panginoon dahil gusto niya palagi lang matatamis, gusto niya palagi lang mga kapatid yung para siyang kinikiliti. Yan yung mga Kristiyano mga kapatid, hallelujah, na meron tinatawag na spiritual diabetes. Ano yung spiritual diabetes, Pastor? Kapag nasugatan, matagal gumaling. Kapag nasaktan, matagal mga kapatid, hallelujah, gumaling. Kapag nagalit, matagal mga kapatid, yun yung mga tao, gumaling ang sugat sa kanilang puso dahil sa church, gusto nila na matatamis lang ng mga salita yung kanilang marinig. But the Word of God says, it doesn't say that the Word of God is a sugar, but the Word of God is a salt. Ito po mga kapatid ay asin. Hallelujah. Dito po sa amin malapit po yung dagat mga kapatid. And one time, meron po akong sugat sa paa dahil nga po gawa ng pagka-aksidente sa motorsiklo. Then ako sa dagat mga kapatid, napakahapdi. Pero alam niyo po ba kung ano nangyari? Pagtapos pong maligo mga kapatid ay gumaling po yung aking sugat. Unti-unti po siyang gumaling mga kapatid. The lesson is here. The Word of God is like a salt. It says in the Bible, mga kapatid, that the Word of God is a salt, a light. The salt and the light, mga kapatid, hallelujah. Yung salita po ng Panginoon, ito po yung nagbibigay ng lasa sa ating pagiging Christian. And mga kapatid, masakit po mga kapatid ang salita ng Panginoon. May mga panahon na kapag tayo'y nakarinig ng salita ng Panginoon at nasapul tayo mga kapatid sa punto ng isang pastor, masasaktan ka. And I will tell you mga kapatid, huwag kang magagalit pag nasaktan ka. Huwag kang magagalit pag natamaan ka. But instead, pasalamatan mo ang Panginoon at i-glorify mo ang Panginoon. Amen. Sa Biblia may tinatawag sakit na leprosy. Ano po yung sakit na leprosy, Pastor? Yun po yung unti-unti na pong sa katawan, unti-unti na pong napupudpod. At ang number one, mga kapatid, na sintomas ng isang tao ay may leprosy, yun po, hindi po siya nakakaramdam ng sakit. Sa isang pelikula, mga kapatid, na nandun yung isang isla, puro sila may mga leprosy. Nalaman po nila na meron siyang leprosy, kapusan siya ng mainit na tubig sa paa, hindi po siya nasaktan. Kasi yung kanyang cells is patay na. Isa po mga kapatid sa sintomas na ang isang tao ay may leprosy, yun po mga kapatid ay ang kanyang, wala na po siyang maramdaman na sakit. Kahit nga sa Biblia may mga leprosy, di ba? May mga sakit na leprosy, yung 10 lepers. Kasi mga kapatid, yun yung isa sa maruming, sa Biblia, isa yun sa maruming sakit. Kahit nga sa panahon natin ngayon, kasi nakakahawa po yun mga kapatid. In the church, merong tinatawag na spiritual leprosy. Ano po yun, Pastor? Yung unti-unti ka nang nanghihina sa pananampalataya. At paano, Pastor, malalaman na meron akong spiritual leprosy? Paano malalaman, Pastor, na meron akong spiritual leprosy? Ang number one, mga kapatid, na sintomas pag ang isang tao ay may spiritual leprosy, hindi na po siya nakakaramdam ng sakit. Manhid na, mga kapatid. Yung kahit tamang-tama na siya o natamaan na siya ng Word of God at sapul na sapul siya dahil parang wala lang. Hindi nakakaramdam ng presensya ng Diyos. Hindi nakakaramdam ng Holy Ghost. Hindi nakakaramdam ng kapangyarihan ng Panginoon dahil wala siyang nararamdaman. Kaya
kapag ikaw ay nasa church o ikaw ay nakikinig ng live at ikaw ngayon ay natamaan ng preaching ng pastor, natamaan ka ng Word of God, mga kapatid, hallelujah, magsaya ka. Kung sa Ilonggo pa, magmaya ka igsoon, kay buhi pa ka, espirituhanon nga butang, kay ikaw masakitan pa. O sa panahong ikaw masakitan, sa panahong ikaw ay masasaktan, itaas mo ang iyong mga kamay at sabihin, Lord, baguhin mo ang aking buhay. Ayokong mabuhay sa kadiliman. Ayokong mabuhay sa kasalanan. I want to be changed. I want to be renewed in the name of Jesus. Di pa po ako nag-preach, mga kapatid. Hallelujah. So without further ado, let us read the script book of 1 Timothy chapter 3 verse 6. The word of God says, not a novice, lest being with pride, he fall. Amen? Sabi sa Biblia, kung ang isang tao ay may pride, he will fall into the same condition as the devil. Ang isa pong tao na merong pride, kapag siya ay nagkaroon ng pride, siya po, mga kapatid, ay mahuhulog at siya rin po ay paparusahan katulad ng parusa na binigay sa demonyo. In the book of 1 John chapter 2 verse 16, 1 John chapter 2 verse 16, amen. Salamat. Amen. Ng ating live streaming para marami pa po tayong mabless ng salita ng Panginoon ngayon. 1 John chapter 2 verse 16, God says, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Yung lust of the flesh, yung lust of the eyes, at yung pride of life, hindi po iyon nanggaling sa Panginoon, kundi ito po ay nanggaling sa sanlibutan. Panginoong Jesus, salamat sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa lakas. Salamat, Panginoon, hallelujah, at binigyan mo po kami ng panibagong pagkakataon na kung saan amin na naman pong maririnig ang iyong mga salita. Lord, wag mo pong hayaan na mangangaral po ako sa aking sariling kakayanan. Bigyan mo po ako, Panginoon, hallelujah, ng spiritual na wisdom and palakal today. Hallelujah, wag mo po akong bigyan ng pagdadalon. Bagamat hindi po ikaw nagbibigay ng spirito ng takot, bigyan mo po ako, Panginoon, hallelujah, ng tapang. Ang iyong mga in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Alam niyo po ba, mga kapatid, hallelujah, kami pong mga pastor, we are sent by God to preach the gospel. We are sent by God to tell you the truth. Because if we will not tell the truth, if we will not preach the gospel, mga kapatid, kami po yung haharap sa Panginoon at Panginoon by not doing His will, by not doing His commandments. Because He gave us an instruction that we need to obey, na kailangan naming i-obey. Yun po ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya nga ngayon, mga kapatid, kung kayo man po ay matamaan, huwag po kayong magalit sa akin. Bagamat pag kayo'y natamaan ngayon sa salita ng Panginoon, iiyak nyo po sa Panginoon. Amen? Iiyak nyo po sa Diyos, mga kapatid, at ang Diyos po ang magbabago sa inyong mga buhay. Akin pong ipapangaral ang salita ng Panginoon. Kasi ayokong maiwan po kayo sa rapture. Ayoko, mga kapatid, na maiwan kayo sa rapture. And one of the reason bakit pwede na ang isang tao o ang isang Christian o baka ang isang pastor ay maiwan in the day of rapture, isa sa mga rason, mga kapatid, ito po ang tinatawag na pride.
And now in this wonderful afternoon, I will bring you in the message that says, the poison of pride. The poison of pride. Ang lason ng pride. Hindi ko po gagamitan ng Tagalog na word ang pride, mga kapatid, kasi po medyo hindi siya masyadong kilala. Gagamitan natin ng word pride. Kung sa Bisaya pa, garbo. The poison of pride. Ang lason ng pride. Lason pala yung pride, pastor? Yes! Because sometimes, hindi natin namamalayan that because of pride, hindi na po tayo ngayon nakakapunta sa church. Minsan, hindi natin namamalayan that because of pride, hindi na tayo, mga kapatid, nagpapaturo. Kapag tayo in-advisean, hindi na po tayo nakikinig. That's pride. Kapag ikaw ay sinaway, hindi ka nakikinig. That's pride. Kapag ikaw ay natamaan ng preaching, ikaw ngayon ay umatras, hindi na nagsisimba. That's pride. Kapag ikaw ay natamaan, hindi mo gusto ang isang pastor, aalis ka sa church na yan at maghahanap ka ng iba. That's pride. But I will tell you, mga kapatid, man dito na palipat-lipat ng churches dahil hindi niya gusto ang isang pastor o hindi niya gusto dahil ang isang pastor ay hindi perfecto, mga kapatid. Bato-bato sa langit, magbago ka na. I will tell you, walang perfectong pastor. Kahit ako po nangangaral ng salita ng Panginoon ngayong hapon sa inyo, I am not a perfect pastor. Because when I decided to become a pastor, when I decided to say yes to the Lord in preaching the gospel, nung panahong, mga kapatid, ay akin pong tinanggap ang lisensya ng pagiging pastor under the banner of the United Pentecostal Church. Hindi po ako natubuan ng pakpak. Hindi po ako naging anghel. And I will tell you, kahit nga anghel ay may pride. If you will remember the life of Lucifer, amen? Siya po'y pinagkatiwalaan ng Panginoon. He is the chief musician in the heaven. Siya po yung leader ng choir doon. Siya po yung leader ng music doon, mga kapatid. Kaya kung napapansin nyo ngayon, yung isa sa ginagamit ng demonyo upang ang mga Christian ay malayo sa Panginoon, music. Amen? Music po, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, lahat po ng tao may pride. Gustuhin mo man o hindi, aminin man natin o hindi, ikaw at ako ay may pride. But I will remind each and every one of us. Why am I using the word us? Because I am not exempted on this message. I am not exempted on this message today, mga kapatid. Hallelujah. I will remind each and every one. Yung pride, makakalinis po yun ng damit. Yung sabong pride, pero nakakapagparumi sa'yo sa harapan ng Panginoon. Dinudumi. Minamansahan po tayo ng pride. Ginugusot po tayo ng pride, mga kapatid, hallelujah. At sasabihin ko po sa inyo, sabi sa Biblia, mga kapatid, hallelujah, na ang isang tao o wala pong kunot, o sa Ilonggo pa, walay kunot o mansya nga makasulod sa giharian sa Ginoo. Walang mansya, hallelujah, na makakapasok sa kaharian ng Panginoon. And I will tell you, number one sa naging mansya, o isa po sa mansya ng pagiging Kristiyano, mga kapatid, yung pride. Yun po yung mahirap tanggalin sa puso at sa buhay ng isang tao, yung pride. Kapag inaangat, mga kapatid, nagkaka-pride. Kapag palaging binibigyan ng importansya ang isang tao, nagkaka-pride. Kapag palaging pinupuri, nagkaka-pride. I will tell you sa lahat sa atin dito, sa mga pastors, sa lahat ng mga preacher, sa mga young people na ginagamit ng Panginoon, dapat yung attitude natin, mga kapatid, ano po yung attitude ng kawayan, pastor? Ang kawayan, mga kapatid, habang tumataas ng
lalong yumuyuko ng yumuyuko. Dapat ganun ang ating buhay, mga kapatid. Yung habang tayo'y tumataas at tinataas pa ng Panginoon, tayo'y nagpapakumbaba sa kanyang gawain. Hallelujah. We all have pride. What is poison? Poison, mga kapatid, sabi sa Biblia, it is sabi sa biology, it is a substance that causes death, injury, or harm to an organs. Poison causes death, injury, and harm. Same sa atin pong tinatawag na spiritual. Ang poison, mga kapatid, ang pride, ay pwede pong patayin ang iyong pananampalataya. Ang pride ay pwede pong i-injure, mga kapatid, hallelujah, o magka-injury ang inyong pong soul at makaka-harm. Hindi po maganda ang epekto sa loob ng simbahan. Kapag ang isang tao, mga kapatid, ay may pride, hindi na po siya magpapaturo. Kapag ang isang tao ay may pride, hindi na po siya magpapa-advise. Ang isang tao na may pride, hindi na po marunong magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. That's the poison is pride. Everybody has pride. Lahat tayo may pride. Yung tuwing umaga maliligo ka para hindi ka pangit tingnan, pride. Yung kakain ka para lumaki yung katawan mo para hindi ka pagtawanan ng ibang mga tao, that's pride. But in a good way. Pero yung pride, mga kapatid, hallelujah, yung pride na tinatawag ko, sinasabi ko sa inyo ngayon is yung pride na minsan sinasakyanan ng demonyo. Yung pride minsan, mga kapatid, na hindi natin namamalayan bilang tao. But one thing that can defeat pride is the Holy Spirit. Holy Ghost can defeat pride. Basta may pride, hindi ka ma-champion. If the Holy Spirit departs from you, kapag ang banal na Espiritu ay mawawala po sa atin, diyan napapasok yung pride. Hindi na po glory to God, kundi glory to me na. Hindi na po Diyos yung tinataas, kundi yung sarili na. That's pride. Yan po yung kailangang bantayan natin. Kahit ako po, mga kapatid, because one time nangyari sa akin, mga kapatid, this is a testimony na rin. Amen, hallelujah. Nangyari sa akin na one time naging prideful din po ako. And then, hindi ko man po maisa-isa sa inyo, naging prideful po ako, mga kapatid. At yung cause po, o ang tinatawag na nangyari, bakit ako naging prideful, mga kapatid, o nangyari sa akin, sa aking pagiging prideful, ito po yung nangyari sa akin. Ako po ay ibinagsak ng Panginoon. And dyan ko, mga kapatid, napatunayan na ang isang tao na nagpapataas sa kanyang sarili ay ibabagsak ng Panginoon. Kapag ikaw ay nagpapataas sa iyong sarili, ibabagsak at ibabagsak ka ng Panginoon. Because we are serving a jealous God. Ayaw niya, mga kapatid, na may iba, hallelujah, na mas tataas pa sa Kanya. Dahil sabi niya, mga kapatid, ako lang ang Diyos na karapat dapat sambahin at purihin. Wala nang iba pa. At naranasan ko rin na kapag ikaw ay magpapakumbaba, na kapag ibibigay mo sa Diyos ang lahat, na kahit merong mga blessing na dumating sa iyo, ang iyong puso ay marunong pa rin magpasalamat sa Creator, marunong pa rin magpasalamat sa Panginoon. Doon ko nakita, mga kapatid, na kapag ikaw ay magpapakumbaba, ay itataas sa buhay ko, mga kapatid, hallelujah, marami mang mga problema ang aking dinanas. Sa panahong ako'y nagpakumbaba, all the glory must be to the Lord, mga kapatid, hallelujah. Yun nga nangyari, mga kapatid, nung ako aking asawa, huwag kang mag-alala. Ang mga taong nagpapakumbaba ay itataas ng Panginoon. Papatunayan ng Panginoon na siya ang Diyos na hindi kailanman bumigo sa atin. Siya ang Diyos na hindi niya binibigo ang kanyang mga pangako, mga kapatid. This is what happened to me, mga kapatid, hallelujah. Sa kabila man ng mga problema, sa kabila man ng mga pagsubok, ay patuloy ko pong itinaas ang pangalan ng Panginoon at patuloy ko pong ibinaba ang aking sarili
sarili. I humble myself to the Lord. Glory be to God. Hallelujah. And that came to pass. Ang Panginoon ay nag-bless, mga kapatid. Hallelujah. Ang Panginoon ay nagbigay ng sasakyan. Ang Panginoon ay nagbigay ng mga blessing. Dahil isa sa mga tunay, hallelujah, at hindi, mga kapatid, hallelujah, nagsisinungaling na salita ng Panginoon, siyang nagpapakumbaba ay itataas ng Diyos. Amen. Pero kapag ikaw ay may pride, ibabagsak at ibabagsak ka ng Panginoon. Kaya bato-bato sa langit ang tamaan, magbago na. Meron din pong pride na hindi namamalayan. Akala mo parang in a good way ka pa rin. Pero hindi mo napapansin, glory to me na pala. At hindi na glory to God. Amen. And that is pride. That is pride. Kaya always maintain the Spirit of the Lord. Always maintain the Spirit of God within us. Kasi yun yung magpapaalala sa atin. Oops, nagpapataas ka na. Oops, nagkaka-pride ka na. Oops, gatikalo na ka. Sa pamamaraang meron tayong banal na Espiritu, meron tayong reminder, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Because of pride, you can't easily forgive. Dahil sa pride, ang hirap-hirap magpatawad. Alam niyo po mga kapatid, tuwang-tuwa po ako sa mga bata. Nung last Sunday, mga kapatid, nung Sunday lang, habang nagpipreach po ako ng salita ng Panginoon, meron pong 2 bata na nag-away sa dito sa gilid. And then, nakita ko po sila parang halos magsusuntukan. And then, sabi ko, mga kapatid, sawayin niyo po yung 2 bata na yan para hindi mag-away. And then, yung isa, pinalap. Umiiyak, mga kapatid eh. Sabi niyo, pangit-pangit ng kanyang paningin sa kalaban niya. Pero nung hapon na, pagtapos ng simba, nakita ko naglalaro na naman. Okay na sila. Maingay po yung aso, mga kapatid. Sorry po. Okay na sila. Sabi ko, wow. Kanina halos magsuntukan na. Kanina halos hindi okay yung kanilang relation. Then pagkatapos ng samba, okay na? Sana all! Sana all! Bakit ko nasabing sana all? Kasi yung mga bata, kapag nag-awa yan, yung mga magkakapatid, kapag nag-awa yan, maya-maya, nagkapatawaran na. Pero yung mga matatanda, taon na ang binibilang, magkagalit pa rin. Hindi pa rin nakapagpatawad. Hindi pa rin nagpapansinan. Hindi pa rin nagpapakumbaba. Hindi pa rin, mga kapatid. Sabi nga, dire ko moagi sa too, ra moagi sa wala. Ayaw tagsugat anay. Kaya once gani mo cross atong landas. That's pride. Amen? That's pride. Because of pride, yung nagahari po sa puso natin, hatred. Because of pride, napakahirap po, mga kapatid, magpatawad. But the Bible said, forgive your enemy, and your Father in heaven will forgive you. Kalimutan natin yung pride, and let us forgive. Alam ko po merong mga kapatiran dito, mga giver sa church. Malaki mag-tithes, malaki mag-offering. Alam ko po meron dito. Amen? Meron po ba dyan? Praise the Lord. Maraming mga giver dito. Kapag may nakita silang pastor na nangangailangan, sila'y tumutulong. Marami dito. Salamat sa Panginoon. Pero alam nyo po ba yung paalala ng Biblia? Bago ka mag-offer, iwan mo muna yung iyong offering. Iwan mo muna yung iyong offering, and then, puntahan mo yung tao na nakagalitan mo. Puntahan mo yung tao na nakasamaan mo ng loob,
at magpatawaran kayo, magpatawad ka. At pagkatapos mo na yung offering mo at ibigay mo na sa Panginoon. This is the meaning and the message of that, mga kapatid. Hallelujah. Sometimes we are saying, Lord, patawarin mo po ako, Panginoon. Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay. Tapos sa church, talon ka, sayaw-sayaw ka, takbo-takbo ka. Pero kapag paglabas ng church, hallelujah, galit ka pa eh! Sa loob ng church, lalong-lalo na mga kapatid, bato-bato sa langit, ang tamaan, magbago na. Kapag iba yung song leader, worshiper ka. Woo! Grabe, worship ka. Pero kapag yung song leader, kalaban mo, kapag yung MC kalaban mo, lalong-lalo na kung yung pastor mismo kalaban mo, wala kang gana magsamba. Wala kang gana magsimba. I will tell you, wag kang pumunta sa simbahan kung tao lang naman ang pupuntahan mo. Wag kang pupunta sa simbahan kung hindi lang naman Diyos ang pinunta mo. Amen. Sa Panginoon po tayo lumapit. Because of pride, mga kapatid, mahirap magpatawad. Because of pride, it's difficult to forgive. Kaya nga, kailangan, mga kapatid, magpatawad tayo. Tanggalin natin yung pride. Kasi yung pride, yun yung poison na unti-unting papatay sa relationship mo sa iyong mga churchmates. Lalong-lalo na kapag sa sobrang pride mo. Example lang, mga kapatid, ulitin ko po, bato-bato sa langit ang tamaan, magbago na, I'm just a preacher. This message is from the Lord God Jesus Christ. Lalong-lalo na sa sobrang taas ng pride ng ibang mga tao. Yung kapatid yung may kasalanan, pati yung buong angkan hindi na pinapansin. Yung nanay lang yung may, pati yung mga anak hindi mo napapansinin. Pride! Amen? Yung tatay lang may kasalanan sa'yo, lahat ng mga family member hindi mo napapansinin. Ito pa yung malala. Sa sobrang pride, kaibigan mo lang yung may kasalanan. Kasamahan mo lang sa church yung may kasalanan sa'yo. Pati Diyos dinadamay mo. Hindi ako magsisimba. Hindi ako pupunta sa simbahan kasi may kalaban ako doon. Hindi ako pupunta sa simbahan kasi masama yung loob ko sa kay pastor. Hallelujah. Yung may pride ka. Oo, pwede yung churchmate mo may kasalanan sa'yo. Oo, pwedeng na-offend ka sa pastor mo. Pero wag mong dadamayin ang Panginoon. Dahil hindi ka naman pumupunta sa simbahan para kay brother o kay sister. Hindi ka naman pumupunta sa simbahan dahil sa pastor mo. Pumunta ka sa simbahan para sa Diyos. Amen? We need to give our life to the Lord. We need to forgive. Ano bang kasalanan ng Panginoon? Ano bang kasalanan ng Diyos sa atin? Na kapag tayo'y merong problema sa ating churchmates, na kapag tayo'y merong problema sa pastor, pati siya hindi natin papansinin in the day of Sunday. Woo! Wow naman. Wag naman ganun. Let's give our life to the Lord. Yung pride, yun yung poison, mga kapatid. Yung pride, yun yung poison na unti-unting papatay sa pananampalataya mo. Yung pride, yun yung unti-unting papatay sa iyong heart of worship. Hindi ka mag-worship kapag yung song leader hindi mo close. Hindi ka mag-worship kapag yung pastor sumama yung loob mo sa kanya. Wow, wag ganon, mga kapatid.
Kahit sino man ang praise and worship leader, kahit kalaban mo man yan o hindi, ang Diyos ay karapat-dapat pa rin sambahin. Ang Diyos ay karapat-dapat pa rin purihin. Amen. Amen. I can feel the Lord in this place. Amen. Because of pride, it's also difficult to say sorry. Dahil din minsan sa pride, napakahirap din humingi ng sorry. Kaya siguro hindi pinatawad kasi hindi naman humingi ng sorry. Sasabihin, hindi ako pinatawad ni brother. Kasi baka hindi ka humingi ng sorry. But because of pride, it's difficult to say sorry. The word sorry is a very easy word to be spelled. Kapag ipaspell sa'yo, sorry, S-O-R-R-Y, sorry, pero ang hirap gawin. Ngayon mga kapatid, sa amin dati, ang hirap talaga. Ngayon, ang dali lang, pero mahirap gawin ng heartily. Alam niyo po ba? Yung mga ginagawa ng mga millennials ngayon, bato-bato sa langit, tamaan, magbago na po kayo. Sorry na lang. Sorry na lang. Sorry Hindi heartily. Amen. Sorry na. Hindi heartily. That's because of pride. Yung iba nga mga kapatid, kahit siya na yung may kasalanan, ayaw pa rin humingi ng sorry. That's pride. And that is also a poison na papatay sa iyong relationship together with your brothers and sisters. Yung malala pa mga kapatid, ikaw ay Christian, ikaw ay apostolic, ikaw ay Pentecostal, tapos ikaw pa yung mas ma-pride. Yung mga ibang relihiyon, yun. Wow naman. And also because of pride, you don't want to be teach. Because of pride, ayaw mong turuan ka. Ayaw mong pangaralan ka. Ayaw mong i-guide ka. Ayaw mong i-advisean ka. That's because of pride. Katulad ng mga Pariseo. Sa panahong nagtuturo si Jesus Christ, sa panahong si Jesus Christ, mga kapatid, ay nag-teach, nagturo. Anong sinasabi nila? Sino yan para turuan kami? Sino yan para turuan ako? Anak lang naman ng karpintero yan? Bakit niya ako tuturuan? Anak lang naman. Lalong-lalo na mga kapatid, sa mga kapatiran, mga Christian na mga matataas mga kapatid yung degree. Hindi ko po nilalahat mga kapatid, pero meron po akong mga kilala. Yung mga teacher, yung mga abogado, tapos yung kanilang pastor, elementary graduate, yung kanilang pastor mga kapatid, high school graduate, tapos sasabihin, sino ka para pangaralan ako? That's pride! Kapag Bible school, hindi po lahat ng pastor nakatapos ng high school, pero lahat ng pastor ay tinawag po ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat po mga kapatid, ng Panginoon sa iglesia from the heart. At kapag kami ay iyong hallelujah, sa panahon kami ay nangangaral ng salita ng Panginoon, hallelujah, at kami po ay inyong kakalabanin, hindi po kami yung mismong kinakalaban nyo, kundi yung Diyos na nagpadala sa amin. Sa panahon ng Panginoon, tapos kami ay inyong sinisiraan, kundi yung Diyos na nagpadala sa aming mga pastor. Sometimes ayaw nating magpaturo. Sometimes ayaw nating advisean ng pastor kasi sinasabi, bakit advisean ako ng pastor na to kasi? Amen. Ayaw magpaturo kay pastor. Ayaw magpa-advise. Nagagalit kapag i-remind. That's pride. Aba, kigan mo ko Aba, pagagalitan mo ko Tingnan natin. Hindi na ako magsisimba.
Kapag di na ako nagsimba sa church na yan, yung church na yan, mawawala yan. Ako yung giver dyan. Pride! Hallelujah. Tingnan, yung mga musician, amen. Ako musician din po ako, drummer po ako, glory to God mga kapatid, at mayroon akong konting alam sa gitara. Yung mga musician, kapag napagalitan ni Pastor Brad, kapag ikaw ay magtugtog ng music, magsuot ka naman ng maganda, yung kapurihan sa Panginoon, Brad, mag-tights ka kasi musician of worship. Tapos sasabihin, di na ako magsisimba. Tingnan lang natin, sino yung tutugtog dyan. Tingnan lang natin, mag-revival pa kaya kung hindi ako yung organist? Mag-revival pa kaya kung hindi ako yung song leader? Pride! Hallelujah. And that is a poison. Na baka mga musicians, I will remind you, I'm reminding you today, hallelujah, na baka tumutugtog ka, hindi na glory to God, hallelujah, kundi ang kapurihan ay para na sa'yo, hallelujah, habang tumutugtog ka, hindi at puso, at sa puso mo, hallelujah, baka sinasabi, tumutugtog ako, tingnan nyo ko, ang galing-galing ko, tumutugtog ako, tingnan nyo, ang galing-galing ko, that's pride! And pride, yun po yung poison na unti-unti ring papatay sa yung heart of worship. Hallelujah. As a pastor, it's my responsibility to teach, preach, and remind you one more time. I am sent by God to preach in this life, mga kapatid, hallelujah, to remind you today, hallelujah, na huwag nating hahayaan na unti-unti tayong kakainin. Huwag nating hahayaan ng pride ay unti-unti tayong ida-down, mga kapatid. Because pride is a poison. Hallelujah. Hallelujah. Pride will poison you. We must have a teachable spirit. Katulad, mga kapatid, nagsimula po ako sa pagiging pastor in the age of 18. Ngayon po, mga kapatid, 27 na ako. So 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Mag 9 years na, mga kapatid. Glory to God. Glory to God. All the glory must be to the Lord. I started in being a pastor in the age of 18. But I started preaching at the age of 14. Edad ko po, mga kapatid, 14 anyos, ginamit na po ako ng Panginoon upang mag-preach sa church, sa young people service. Nakapag-preach na din ako sa mga prayer meetings, mga kapatid. At nakapag-preach po ako parang 2 o 3 beses, mga kapatid, sa Sunday service. At sumasali din po ako sa mga preaching contest at the age of 14. And then, nung nagpastor na po ako at the age of 18, may narinig po ako, mga kapatid. Hanggang ngayon, meron akong mga naririnig Bata pa yan. Una pa ako sa duyan. Bakit tayo makikinig sa pastor na yan? Bata pa yan. Una tayo dyan Pero sasabihin ko, yung sinagot ko po sa kanila, na talagang sabi nila, mga kapatid, hallelujah, totoo nga at karapat dapat kang pakinggan, Pastor Manaloto. Sabi ko po sa kanila, tinatanggap ko po ang katotohanan, una po kayong pinanganak sa akin, at ako'y huli lang. Maaaring mas marami kayong nalalaman kaysa sa akin, but I want to remind you, hindi po ako nangangaral, hindi po ako nagpipreach, hindi po ako nagtuturo sa sarili ko pong kakayanan, dahil pwede kong i-compare, mga kapatid, talong-talo ako. Hallelujah, dahil mas matanda kayo at mas bata ako. Pero ako ngayon ay sarili kong kakayanan, kundi sa salita ng Panginoon na mas matanda pa sa ating lahat. Sabihin nyo man na mas matanda kayo at bata ako, hindi naman ako nangangaral base sa aking pagiging bata. Ako ay nangangaral, mga kapatid, hallelujah, gamit ang salita ng Panginoon na mas matanda pa sa ating lahat, mas matanda pa sa inyo, at malalong mas matanda sa akin. Dahil sabi sa Biblia, in the beginning was the Word.
Sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word. Sa simula pa lang ay nandyan na ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Mas matanda pa sa ating lahat. I am just a speaker. I am just a preacher. Hallelujah. Used by God to preach the gospel, mga kapatid. Woo! Praise the Lord. Minsan may pride. Hindi magpapaturo sa mga batang mga pastor, lalong-lalo na ngayon. Glory to God, mga kapatid. Pinupuri ko po ang Panginoon. Nung 18 pa po ako, mga kapatid, ako lang po yung batang pastor. Then sa Manila po, mga kapatid, si Pastor Earl Pistaño. Kasi mga kapatid, kaedad ko lang po yung si Pastor Earl Pistaño. And then, siya po sa Manila, ako po mga kapatid that time, Mindanao. And then, paglipat ko dito sa Visayas, ako po yung pinakabatang pastor dito sa Negros. And that time, mga kapatid, there are times na matutuwa yung mga tao sa'yo. Kasi sa kabila ng pagiging bata mo, nagpapagamit ka sa Panginoon, ay iba na may pride. Bakit tayo makikinig dyan? Bata pa yan. But you know what? Poison yung pride. Dahil sana yung message para sa'yo, sa kadahilanan lang na bata ang nangaral, hindi mo na pinakinggan. Yung message na yun, doon ka sana kakausapin ng Panginoon. Doon sana i-proclaim ng Diyos ang blessing na para sa'yo. Pero sa kadahilanan lang na bata ang nangaral, hindi pastor yung nangaral. Yung iba, mga kapatid, sinasabi, oh, maraming nangangaral sa Facebook Live, mga hindi pastora. Yung iba dyan, mga young people lang naman yan, Hindi yan pastor. Bakit kung sinong nangangaral dyan? Hallelujah. I will tell you, may lisensya man o wala, mga kapatid, ang nangangaral. Hallelujah dyan. Hallelujah sa Facebook. Hallelujah, pastor man o hindi. Ang nangangaral sa Facebook, mga kapatid. Hallelujah, pakinggan po natin. Don't let pride overtake, mga kapatid. Hallelujah, pakinggan po natin. Because by that, may pwedeng dyan ka kakausapin ng Panginoon. By that, may pwedeng dyan ka, mga kapatid, hallelujah, ibibless ng Panginoon. Kapag tayo po'y sinaway, tanggapin po natin. Malapit na po ako matapos, mga kapatid. Just like David. Si David nakagawa po ng kasalanan, adultery, na kay Bathsheba. Pinapapatay niya po, mga kapatid, o pinapatay niya po si Uriah na asawa po ni Bathsheba. And then akala niya, okay na. Okay na. Okay na yun. Okay na yun. And then one time, dumating si Prophet Nathaniel. Lumalakad si Prophet Nathaniel, mga kapatid. Papasok dun sa kingdom ni David. And si David, akala niya okay na. Natabunan na yung kanyang kasalanan. And then, dumating si prophet. Dumating yung propeta. Sabi ng propeta, mga kapatid, Malnari, meron akong ibabalita sa inyo. Sabi ng Malnari. Sabi ng propeta, meron pong dalawang tao. Yung isa po, maraming karnero, mayaman. Yung isa po, iisa lang yung kanyang karnero at yun ay kanyang pinakamamahal. And then sabi po ng propeta, pero yung mayamang tao, yung maraming karnero, mahal na hari, nagkaroon po siya ng bisita. At pagkatapos, parang sayang naman na yung marami niyang karnero, iihawin niya, yung ginawa niya, mahal na hari, yung karnero ng isang tao, kinuha niya pa at yun yung kanyang inihaw. Magsalita si Nathaniel, tumayo po, mga kapatid, hallelujah, ang mahal na hari. Tumayo po si David. Sino yung taong yan? Karapat dapat patayin ang taong yan! Sabi, mga kapatid, ng propeta ng Panginoon, ikaw po yun, mahal na hari. Ang tao na yun ay ikaw. Nag-iisang asawa ni Uriah. Daniel, ikaw po yun. Hindi po nagreklamo si David. Hindi niya po sinabi na, binabastos mo ba ako? Ipapatay yung tao na yan. Kasi kayang-kaya niyang ipapatay yung propeta, hari siya eh. Pero hindi po nangyari yon.
Ang ginawa po ni David, lumuhod po siya at umiyak at nagsisi sa kanyang mga kasalanan. That's the good thing about David. Wala po siyang pride. Kaya po tinawag siyang a man after God's own heart. Kasi sa panahong siya'y sinaway at siya'y tinuruan, siya'y niremind, hindi na po siya nagreklamo. Ginamit yung kanyang pagiging hari, mga kapatid, upang sawayin ang propeta. Hallelujah, upang ipapatay ang propeta, kundi kanya pong tinanggap ang kanyang pagkakamali at siya po'y nagsisi sa Panginoon. Ganon din po sa atin. Kapag tayo nakarinig ng preaching at tayo po'y natamaan, wag na po tayong mag-react. Wag na po tayong, mga kapatid, hallelujah, sumama ang loob o mag-backslide o huminto sa pananampalataya. Wag no po, mga kapatid. Kapag nakarinig po tayo ng pangangaral ng salita ng Panginoon at natamaan po tayo, mga kapatid, yun na ang magandang panahon upang tayo'y lumuhod at humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Lord God, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, O Lord. Because pride is a poison. The book of 1 John chapter 2 verse 16 have said that pride does not come from God. Yung pride, hindi po yun nanggaling sa Panginoon. Sabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 6, prideful people will fall and be condemned like the devil. Yung mga taong merong pride, mga kapatid, hallelujah, ay mahuhulog po, mga kapatid. Ibabagsak po at paparusahan katulad din ng demonyo. Dahil ang demonyo, mga kapatid, prideful. Siya po'y right hand, tapos ninais niya pang siya na yung maging Diyos, prideful, mga kapatid. At yung masama pa sa pagiging prideful ng demonyo, nang hikayat pa siya, mga kapatid, hallelujah, sa iba pang mga anghel that time, hallelujah, kanya pong hinikayat. Kapag merong prideful, mga kapatid, na tao, minsan ito po yung masama. Kapag siya'y prideful, sa loob ng simbahan, natamaan siya ng preaching ng pastor, o nasaway ng isang pastor, o naturuan ng isang pastor, o ang tawag doon, mga kapatid, siya po'y dinisiplina ng isang pastor, tatabihan niya agad yung ibang mga Christians, tatabihan niya agad yung ibang mga members, sasabihin, huwag na tayo dito magsimba, lipat na tayo sa ibang simbahan, maganda doon sa kabilang simbahan, doon hindi doon bawal yung ganito, okay lang doon, oo. Tapos yung isang kinakausap niya, sasabihin, oo nga, no, dito grabe, mga kapatid, kung may pride ka at gusto mong umalis, suluhin mo! Huwag ka nang mangdamay ng iba! Kasi yung pangdadamay ng iba, hindi po yun ugali ng Kristiyano, ugali po yun ng demonyo! Demonyo, yun po yung ginawa ni Lucifer. Dahil sa pride niya at gusto niyang siya pang mas mataas, hinikayat niya yung iba. Huwag po tayong manghikayat ng iba. Instead yun, wala yung problema sa pastor, nagka-problema na lang sa pastor dahil sa'yo eh. Kapag na-impyerno yan, ikaw yung sisingilin. Totoo po yan. Amen? Hallelujah. Minsan may mga tao, mga kapatid, na nagpapataas sa kanilang sarili. That's pride. And pride is a poison. But always remember that every poison has an antidote. Every poison has an antidote. Ay meron pong gamot. Amen? And the poison of pride, ang antidote po ng poison of pride is no other than the Holy Spirit. Amen. Nasa panahong nakita natin na tayo merong pride, amen. Sa panahong napansin natin na meron tayong pride, through the Holy Spirit, mga kapatid, sa panahong ating tatanggapin ang banal na Espiritu, sa panahong ating tatanggapin ang Holy Spirit, mga kapatid, ang ating pride ay mawawala. I want to remind you today, your pride pull you down to hell. Tayo po'y magpakumbaba sa hapon na ito. Pwede mo po bang
alalahanin lahat ng iyong mga nangyari sa buhay mo? Nakaranas na po ba kayong nagkaroon ng pride? O baka hanggang ngayon, hirapan po ba kayong magpatawad sa mga taong nakagawa ng kasalanan sa inyo? O nahihirapan po ba kayo, mga kapatid, na tanggapin ang inyong mga kamalian at tumanggap ng pagtuturo? Napapansin nyo na po ba, mga kapatid, habang ako'y nagpipreaching, na isa po kayo sa taong merong pride? That because of pride, nahihirapan kayong magpatawad. Because of pride, nahihirapan din po kayong humingi ng patawad. That because of pride, hindi nyo matanggap ang mga advice na sa inyo. Because of pride, kapag natamaan tayo sa preaching, instead na ma-revive us, ay mas lalo tayong nanghihina. Because of pride, binabaliwala lang natin minsan yung pride. But I will tell you, huwag nating babaliwalain ang pride. Because pride is a poison. Yan po ay poison na unti-unting papatay sa iyong pananampalataya. Unti-unting papatay sa iyong pagmamahal sa Panginoon. Unti-unting papatay sa iyong pag-ibig sa Diyos. Hallelujah. Don't let your pride pull you down. Don't let your pride consume you. Don't let your pride poison you. Receive the Holy Ghost today and cast your pride away. Oh, Jesus. Panginoon, kung may mga panahong ako'y nagka-pride, patawarin mo po ako, Panginoon. At patuloy mo po akong bigyan ng pusong nagpapakumbaba sa iyong gawain. Patuloy mo po akong bigyan, Panginoon, ng puso na marunong sumunod sa iyo. At sa akin ngayon, nakasayo sa Espiritu at katotohanan. Lord, we want the antidote today. And that is the Holy Ghost. Through your fire, through your power, and through the fire of the Holy Ghost. Pride, Lord. Instead of pride. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, mga kapatid, at ako po ay inyong sinemahan. Salamat po sa Panginoon sa kanyang banal na presensya. Amen. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, for the reminders. Thank you, Lord, for reminding us that pride is a poison. And we need to defeat pride through your Holy Spirit. We need to defeat pride through the power of your name. In Jesus' name. Lord, sa lahat po ng mga kapatiran, Panginoon, I'm praying today. Guide us. Bless us. In Jesus' name. Sa lahat po ng mga frontliners, sa lahat po ng mga pastors, sa lahat ng mga church members, sa lahat po ng aking mga viewers ngayong hapon, alam niyo po kung anong nasa kanilang mga puso. Alam niyo po, Panginoon, hallelujah, ang kanilang mga puso.
Kung may mga panahon man na ang aming pride o kami ay nagkaroon ng pride, patawarin mo po kami, Panginoon. Kung may mga panahon man na hindi kami marunong magpatawad o nahihirapan kami magpatawad o humingi ng tawad, patawarin mo po kami, Panginoon. And give us a heart that is willing to forgive, to love, in Jesus' name. Lord, change our hearts. From the heart of stone, give us a heart of flesh. From the heart full of hatred, give us the heart full of love in the name of Jesus. From the heart of sin, give us the heart of worship. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Sa lahat ng aking mga viewers, O God, hallelujah, let your power be upon them. Habang kanila pong hawak ang kanilang mga cellphone, o sila'y nakatingin sa screen, o habang sila'y nakikinig ng aking boses, I claim right now your heavenly power in the name of Jesus. Kung sila po ay merong karamdaman, pagalingin mo po sila, Panginoon. Kung sila po ay merong mga kahirapan sa gawa ng desisyon, give them wisdom in the name of Jesus. Kung meron po silang kalungkutan, pasayahin ang ngalan mo in Jesus' name. I claim it, Lord God. Continue blessing your people. Continue blessing me in the name of Jesus. Hallelujah. Sa aming gawain, sa live streaming na ito, at sa lahat ng mga pastor, mga kapatiran na nangangaral sa pamamagitan ng Facebook. Bless us, O God. Bless the Church of UPC Arms. Bless my wife in Jesus' name. Sister Aisel May Manaloto, bless her. Bless the church members here in UPC Arms. I-bless, Panginoon, hallelujah, ang aking mga viewers. Nasaan man silang lugar, Panginoon, hindi ko alam. Pero ikaw ang Diyos na nakakakilala sa aming lugar. Pero ikaw ang Diyos na nakakakilala sa amin. Thank you for your spirit. Thank you for loving us. Thank you for using me to remind your people today na dapat hindi namin hayaan na ang pride ay mag-intervene. Kundi dapat kami ay matutong magpatawad, matuwa, at magsamba sa banal mong pangalan. Lord, salamat sa mga blessing. Lord, without you, I am nothing. Without you, I am nothing. I need you in my life, Lord Jesus. I need you in my life, Jesus' name. Amen. Hallelujah. Basahin po natin ang mga comments, mga kapatid. Pagtapos nito ay tuluyan na po tayong magpapaalam. Baka meron po kayong feedback sa ating preaching. Babasahin po natin. Kung kayo po ay, kung sa Ilonggo pa, uyon. Kung kayo po ay, kayo ay agree. Amen. Aisel May Kumbista Manaloto. Mention niya, mga kapatid, si Brother Wesley Kabatuan, si Rowena Francisco Manaloto, mama ko po. Aisel May Kumbista Manaloto, mention niya si Brother Alonzo Rooney. Genevieve Navidad, mentioned by Sister Aisel. Aisel Sandoval, Rizali Java Sandoval, Samantha Claire Gahonera Sandoval, Balauro Tresmonte Irene Balauro, Cassie Cassandra, mentioned by Sister Aisel May Kumbista Manaloto. Christopher Can El Manigos, Joe Landol, and 2 others are watching with you. Hello po sa inyo. Alma Slow, Rumi Kabatuan Alex, and 2 others are watching with you. Hello po sa inyo. Amen. Marilyn Dayupay Pasqua, umiiyak po siya. Amen, Sister Marilyn. Praise the Lord. Amen. Let the love of God be upon you. Sister Joe Landol po siya. Lord, gitandog, salamat. Gitandog siningation, salamat Panginoon. Yupay Pasqua, umiiyak po siya ngayon. Oh, I can still feel the Spirit of the Lord in this place. Marilyn Dayupay Pasqua, yes, glory, hallelujah. Bumabaha ang luha, mga kapatid.
Glory! Amen, amen. Yes, Lord. Almaslow in Jesus' name. As Almaslow, a heart of worship, oh God. Amen. Florderisa Moreno, amen. Suwan Sang, amen. Lani Almaris Palma is watching. Hello po, Ma'am Lani. Jessa Nuevas, yes, glory to Jesus. Almaslow, amen. Melanie Marbella Albaladejo, Sister Melanie, sabi niya, salamat po sa napakagandang mensahe ng Panginoon, ng Diyos, Pastor, amen. This message is from God. Hallelujah. Susan Tang, o Suwan Tang, amen. Alma Slow, God bless you, Pastor Richard Francisco Manaloto. Same to you, Sister Alma. Alma Slow, hello, Sister Aisel May Kumbista Manaloto, God bless you. Yes, andito po, Sister Aisel, Master na Alma, andito po siya, kasama ko. Jolando, thank you po, Pastor, sa Word of God, God bless po. Melanie Marbella Albaladejo, God bless po, Pastor. Si Aisel May Kumbista Manaloto, salamat sa pag-support, sis, God bless you too, sabi niya mga kapatid, kay Sister Alma Slow. UPC Troy Parba Ambos, praise God. UPC Troy Parba Ambos, sabi niya, God. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Amen. Lagi lang natin pakakatandaan that in times na ang pride po ang naghahari sa puso natin, sabi sa Biblia, ang pride hindi po yan nanggaling sa Panginoon. Sabi sa Biblia, ang pride ay hindi po yan nanggaling sa Panginoon. Yan po ay nanggaling sa demonyo, mga kapatid. Yan po ay nanggaling sa sanlibutan. At ayaw na ayaw ng Panginoon ang prideful people. Kasi nga sabi sa Biblia, kung ikaw ay magkaroon ng pride, ikaw ay ibabagsak ng Panginoon. Ibabagsak ng Diyos. Katulad ng demonyo na naging ma-pride din. Yan po yung lagi nating pakakatandaan. Alma Slow, praying for you, Pastor. Yes, thank you so much, Sister Alma. I need that. Hallelujah. Maraming salamat, mga kapatid. At ako po'y inyong sinamahan sa atin pong live streaming ngayon. Shout out nga pala kay Pastor Glenn Dover. Pastor, my friend, kamusta? Ang atin pong pastor, Pastor Glenn Dover, meron din po siyang live streaming. Click nyo lang po yung kanyang pangalan. Vineyard Iloilo, mga kapatid. Pastor Eugene Tapangan Ribuyas, God bless Ihado. Amen. Alma Slow, thank you din sa prayers, Pastor Richard Francisco Manaloto and Sis Aisel May Kumbista Manaloto. Yes, praise the Lord. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, sa kanyang mensahe. Salamat, mga kapatid, at ako po inyong sinamahan. Sana'y patuloy nyo po akong suportahan at suportahan nyo po ang ating gawain. Meron pong nag-promise sa atin, mga kapatid, na bibigyan po tayo ng wifi. Hindi ko man po masabi ang kanyang pangalan, mga kapatid, pero kahit hindi nyo siya makilala, kilala po siya ng ating Panginoon. At kapag dumating na po ang ating wifi, mga kapatid, kalooban ng Panginoon ay i-everyday natin ang ating preaching. Samahan nyo po ako araw-araw. Araw-araw po tayong mag-usap patungkol po sa salita ng ating Panginoon. Gusto niya po ba yon? Palakpakan natin ang Diyos. Amen, amen. Leonora Canillo, God bless you, Pastor. God bless you too, Sister Leonora Canillo. Marilyn Dayupay Pasqua, God bless you, Pastor. More bless pa. Amen. Sabi nga ng aking asawa, Pastora pala. Pastora Leonora Canillo, God bless you. Kausap po ako ng aking asawa, natandaan niya po kayo, Pastora. Pasensya po. Pastora Leonora Canillo, God bless you po. Amen.
Marlinda Yupay Pascua, God bless you, Pastor. More blessed pa. Amen, I claim it. Marilinda Yupay Pascua, thank you sa mensahe. Napakasarap. Amen! Mas masarap to mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Masakit man po yung mensahe ng Panginoon ngayon. Dahil nga about sa pride. Tinamaan talaga yung pride. Dahil lahat tayo may pride. Amen. Lahat tayo may pride. Kaya kahit natamaan yung pride, yung mensahe natin ngayon about pride, about sa pagtanggap ng mga advice, about sa pagtanggap ng mga tinuturo sa atin, at hindi po pag-neglect. Sigurado ako mga kapatid, merong iba na tamaan. Or hindi tamaan, kilala na ganyan ang buhay. Pangaralan nyo po mga kapatid. Turo nyo po. Gamitin nyo po yung versikulo natin na nakasulat dyan sa taas. Na kung sino man yung prideful, ibabagsak po yan ng Diyos katulad ng demonyo. At ang pride hindi po yan ang galing sa Panginoon. Sister Sally Rose Usman is watching. Almaslo, Pastor, salamat sa mensahe ng Panginoon. Gagamitin ka ng Diyos. Amen. Melanie Marbella Albaladejo, amen, hallelujah. Sally Rose Usman, God bless po. Pastor Richard Francisco Manaloto. Pastoral Leonora Canillo, thank you po, Pastor. God bless your ministry, Pastor, amen. Almaslo, Pastor, pwede play yung song composition mo tulad ng hangin. God bless. So bless that song, amen. I-play natin yung akin pong compose. Sa mga hindi po ako tuluyang magpaalam po mga kapatid ngayong hapon. Meron po akong YouTube channel mga kapatid. Yes, yan po yung ating composition mga kapatid na tulad ng hangin. Kung gusto nyo pong makita yung aking mga song composition, mga nakompose ko pong kanta mga kapatid, i-search nyo lang po mga kapatid sa aking Manaloto. Kung ano po yung aking pangalan sa aking Facebook, yun din YouTube. Kaya po, para po hindi na po kayo malito. Nandun po yung ating mga song composition. Katulad nitong aking na-play ngayon, tulad ng hangin, kaibigan, kailan ka babalik? Awitin para mga kapatid sa mga backsliders, kaibigan, kailan ka babalik? At ginamingaw ko. Kahit masakit, na-bless naman ako. Woo! Thank you, Lord! Amen. Kahit masakit daw ang preaching, sabi ni Sister Marilinda Yupay Pascua, siya po'y na-bless. Salamat sa Panginoon. Binigyan ka ng Panginoon, Sister Marilyn, ng puso na marunong tumanggap at hindi prideful na heart. Sister Almaslow, hello, Pastoral Leonora Canillo. Binabati po kayo ni Sister Almaslow. Sister Almaslow, hi, Sally Rose Usman. Sister Sally Rose, binabati po kayo ni Sister Almaslow. Baka nagtataka po kayo, ganun, ito po yung aking pamamaraan din sa live. Yung iba po mga kapatid, at inuubos po nila yung mga greetings. Before mag-preach, ako po mga kapatid, may greetings sa simula, konti, tapos preaching, pagtapos mga kapatid, greetings naman ulit pagtapos ng preaching bago tuluyang magpaalam. Ganun po tayo mga kapatid, para hindi po masyadong matagal para sa mga nanonood ng mga recorded. Sabi nga nila, yung sa recorded mga kapatid. So kapag i-forward nila, medyo matagal. So binibigyan ko po ng mas mataas na oras ang atin pong preaching. Sally Rose Usman, amen, praise God, good afternoon, Pastor. That's right, Pastor, amen. Sister Rose, Brother Edwin Ricantosa is watching. Hello, brother. From
Brother Edwin from Tagaytay. Celeros Usman, yes, that's right. Pastoral Leonora Canillo, kamusta Sister Almaslow? Celeros Usman, hello po ate, sis. Almaslow, it's so blessed by God. Ito po yung next song ko mga kapatid na bago kong compose mga kapatid. It's so blessed by God, Pastora. Thank you for the prayers. Ito yung ating music kasi sa recorded lang po siya. Leonora Canillo, amen. See you in prayer, sis. God bless you, sabi ni Pastora Leonora. Sister Aisel May Manaloto, emoji. Amen. So pagtapos po ng awiting ito, ay tuluyan na po akong magpapaalam. Emoji ni Sister Aisel, in love talaga sa Panginoon. Amen. Dragon na in love sa Panginoon. Ginamingaw ko yung composition ko po mga kapatid. Lalong-lalo na sa mga kapatirang wala pang samba sa church, ginamingaw na kita. Na-miss na nating magsimba. Yan yung kanta na yan. God bless you, Pastor Richard, sabi ni Brother Edwin Ricantusa. Pakisabi naman kay Pastor Amante na nangangamusta ko. Ginamingaw ko sa iyong presensya. Ginamingaw ko mo aban ka, Ginoo, dalaygon ka, dalaygon ka. Amen. So yung last ko pong na-play na music mga kapatid, yun po yung bago kong composition. Amen. Nice kaayo ang song composition. Alma Slow. Amen. Thank you Sister Alma. Composition ko po yan para sa mga kapatid na miss na magsimba. Magpunta sa church. Ginamingaw na. Ginamingaw na sa Ginamingaw na ng Diyos. Kaya ipag-pray natin mga kapatid na matapos na sana itong COVID-19. Ako po si Pastor Richard Manaloto. Salamat po sa pagsama nyo sa akin sa ating Facebook Live Ministry dito sa UPC Arts. Enjoy nyo po mga kapatid yung music. Pagtapos nito mag-sign off na po ako mga kapatid. Maraming salamat po. Ginamingaw ko sa imong presensya. Ginamingaw ko. Ginamingaw ko muawit kauban ka, Ginoo, dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka. Maraming salamat po sa inyong lahat. Amen, 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 amen. Brother Edwin Ricantosa, babasahin ko po ito. Pagkatapos nito ay magpapaalam na ako. Sana marami pa po kayong song na makompose pa mag-conduct. Glory to God! Amen. Kapurihan para sa ating Panginoon. Marami pa binigay sa atin ng Panginoon mga kapatid.
Sister Melanie, at atin po yung i-post sa ating YouTube. Kung gusto nyo po mga kapatid na makita yung full, yung mga song composition ko, bisitahan nyo po ang aking YouTube channel, Richard Francisco Manaloto mga kapatid. At nandun po yung aking mga song compositions, mga awitin po para sa ating Panginoong Hesukristo. At paki-subscribe na din po ako at like and share mga kapatid. Amen? Salamat po sa inyong lahat. One more time. God bless you, 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 God bless you. Muawit, kauban ka, Ginoo, dalaygon ka.